So ngayon, guys, may tanong ako sa inyo. Gusto niyo rin ba maging Millionaires Club member ng ating kami tulad ng mga naunang tatlong trainers natin? Please type yes! Kung gusto mo balang araw o 2026, maging Millionaires Club member ka ng ating company at ikaw naman sa mga magte-training sa year-end training natin. Wow! Yun! Wala pa ka naman dyan. O, sabi ka ng yes ka dyan, i-claim mo na. With God's help, anything is possible, di ba? So, i-claim mo na. Kaya pinapanood ko sa inyo yung mga trainers sa mga Millionaires Club para ma-imagine mo na, oh, I have still 12 months to go para maging milyonaryo at ako naman magte-training. Di ba? Marami pa tayong mga Millionaires Club member din po dito na kasama sa ating community. Hindi na nakapag-training kasi siyempre kapag lahat pina-training ko. So I think nandito si Coach Minda, which is sa mga leader ni Bresi. Tapos pangalawa, si Coach Janet pa. So marami pa tayong mga leaders dito para malaman nyo. And I pray na ikaw ang magiging next Millionaires Club member na ating community. Okay? So, ito. I have 3 parts on my training. Ito, ngayon lang ako mag-start. So, I have 20 minutes to share with you my training. Kaya, please don't be distracted for the next 20 minutes. Okay? Deal? Deal ba? For the next 20 minutes, don't be distracted. Kasi, ito po yung pinakamagandang training ko for this year. Prepare ko talaga para sa inyo. So, kung mamimiss mo, sayang! Kasi ito yung pinakamagandang training ko talaga na nagawa ko. Grabe kanina yung sinusuot ko. Ang ganda ng training na to. Dami ko. Ako mismo dahil ko na-realize. And before I start, baka napansin nyo, ba't nakascarf ako ngayon? I want to, again, ko lang, i-recognize ko lang, or tawag ito, in memory ni. And to, tawag ito? Ang term nga doon in English, para ma-remind or to give glory ba term doon? Ito pang suot kong start ngayon is binigay po sa akin ng isang bilyonaryo. And tuwing sinusuot ko siya, grabe, malaking may magandang nangyayari. Para malang si nagbigay nito, si the late owner of our company, si mentor of all mentors, si Sir Francis Miguel. So sa isang big event ng company namin, bago yung sa mga events, kwento ko lang sa inyo. Parang binati ko lang, Sir Francis, ang ganda ng ano mo, ng scarf mo. Tapos ito ginawa niya. Gusto mo? Oh, ito na. Ganon kabilis. Hindi ko naman hinihingi. Alam mo, parang gusto ko masabi, ang sarap na maging bilyonaryo ka, nakakatbatiin ka lang. Gusto mo? Pabigay ko na. Kasi you have so much that you are willing to give na hindi na masakit. Kayo, binati yung damit mo. Oy, sis, brother, ang ganda damit mo. Bibigay mo ba mamaya? Hindi. Siyempre, masakit, pinag-ipunan mo yan. Tama-tama. So yun. So, I pray na balang araw, mabigyan kayo ng regalo. Hindi mo binili, regalo ng taong, alam mo, parang a-absorb mo yung energy. Ibabalo. Kaya ito, hindi ko bibenta talaga to. Hindi ko lagi kong susuot kasi swerte ko talaga to. Lagi may nangyayari maganda to, yung suot ko to. Okay? Kaya nga yan, ko kayo. Yan, punasan ko kayo ng ganito. Parang sa ano lang, no? Nazareno. Joke lang. Gusto ko lang masaya. 3 parts akin training. So take note, I have 3 parts of my training. First is the importance. Take note nyo to importance of past learnings. Nakabasa ba? Nakabasa naman. Ayan. The importance of past learnings. In Tagalog, yung importansya ng natutunan mo sa past. And para malaman nyo, 2008, I joined AIM Global as a new blood. Ibig sabihin, wala akong background sa sales. Hindi ako magaling magsalita. As in talaga. Pero kanina I was reflecting, na-realize ko. Malalaman mo talaga, lahat ng past experience mo sa buhay, bago ka palang pumasok sa AGG o sa high society, may ambag yan. May magagamit ka dyan. Akala mo lang wala. Pero kung halukayin mo yung mga ibang nagawa mo sa past, yung mga diskarte mo,
yung skills na develop mo, yung na-build mo connections, i-connect mo lang yung dots. Parang sinabi ni Steve Jobs, billionaire na gumawa ng Apple, it's easy to connect the dots going backward instead going forward. So alamin mo, bakit ka binigay ni God sa akin yung mga itong past experience learnings na to? Kasi magagamit ko pala ngayon. At para malaman yon, before ako na-recruit sa AIM, I was a student. Student ako ng business management. Business management. Sa 4 na taon ako nag-aral ng business management sa AUP, 3 lang ang pinaka tumatak sa lahat ng tinuro sa akin. Gusto mo malaman? Gusto mo malaman 3 pinaka-tumatak sa akin? Gusto mo malaman? Please type kung ano. Una-una, yung unang tumatak sa akin is ito. Paulit-ulit to, sinasabi ng teacher. Kasi hindi to tinuturo sa training natin sa in global, pero na-apply ko. The word SWOT analysis. Alam niyo yan? O hindi? SWOT analysis. SWOT analysis, yung meaning yan, ito. S means strength. Susulat mo yung strength. Strength. Pingin pa mura nga, I win. Ano? Kasi, saan nga? Wala. Sige, strength na lang. Sige. Alam mo yung spelling strength, strength. Ito, ano to? Weakness, opportunities. Ano ba? Mas mahirap na siguro basahin to. Paano. Sige, SWOT analysis, ibig sabihin yan, S means, ano? Strength. W, weakness. O, opportunities. And T, threats. Paulit-ulit yan, nagsasawa na nga ako dyan. Lan naman, SWOT analysis naman. SWOT analysis lang. May bibigyan sitwasyon ng teacher namin. I-SWOT analysis mo. So, alamin mo kung anong strength, ano yung weakness ng sitwasyon, ano yung opportunities, anong threats. So, i-reflect ko yan. Sabi ko, unang-una, mag-i-aim ako, i-share ko yung business sa Palawan. Wala akong experience. Marami mas magagaling sa akin. Pero sabi, kapag sa SWOT analysis, unay muna yung strength. Anong strength ko? Unang-una, strength ko, bata ako. Pwede ko gamitin na, kung ako nga, ito muna, yung strength ko, bata ako, pangalawa, may lakas ako, and pinakasigurang strength ko, na-realize ko, ang ganda ng connections pala namin sa Palawan. So, yan. Ang ganda pala yung connection ng pagulang ko sa Palawan. Ang ganda pa yung, parami akong mga connection sa Palawan. Yun ang strength ko. Tapos, meron pang garden, yung mami ko, na pwede mag-events for free. Ala, strengths ko. So, nilista ko lahat ng strengths. Ito yung mga pwede ko gawin. Strength ko, malaro utak ko, marami akong creative ako. Nilista ko lahat. Strengths. Kaya ko maglista ng ideas ng buong gabi, simula gabi hanggang umaga. Kaya ko mag-isip. Yun ang strength ko. Ng 100 ideas o plano or diskarte para magbenta. Ano weakness ko? Ang weakness ko, nga, wala akong background. Tapos may maraming mas magagaling sa akin. Bulol ako magsalita. Ngayon okay na ako. Tapos mahihayin pa ako. Pero na-realize ko, okay, yung weakness ko hindi ko tatago. Sasabihin ko sa mga tao. First time ako mag-network. Wala akong background. Di ba? Kung ako nga ito lang, hindi pa ako tapos mag-aral. Ito nga, nagawa ko. Wala akong kapital, di ako sinumputan ng magulang ko dito. Ikaw pa kaya? Mas kaya mo. Lalo kung mas malalim ang dahilan mo. So, ginamit ko yung weakness ko to motivate people. Then to, opportunities. Anong opportunities? Ang nakita kong opportunity, ang focus mo sa opportunity yung market. Yung market. Ang opportunity nito, kapag nagsimula ako sa Puerto Princesa, Palawan, mag-i-expand pa to sa buong, hindi lang sa Puerto Princesa, kundi sa iba-ibang munisipyo. Yun ang opportunity. I-dominate lang namin, hindi lang yung city, kundi mga katabing munisipyo. At gusto ko kumalat pa to sa buong Pilipinas.
So from Puerto Princesa, may leader ako. Nagsimula kay Kuya Bert Agdon na from Puerto, nag-expand sa Mindanao. Siya ang nagpalaki ng network ko sa Mindanao. Opportunity. Threats. Ito na. Yung umiingay na sa Palawan. Grabe, ang haba ko ng sinabi. Sige, yung umingay na ang AIM sa Palawan, AIM sa Manila. Putok yung global. Ito na yung threats. Maraming nabuhay ng kompetensya na AIM global din at ibang networking. Ang threat, to anytime, yung mga connection ko at yung Palawan, pwede ma-dominate ng ibang leaders or ibang grupo or ibang company. Which is the same din yung threat sa network, sa market mo ngayon. Tama o tama? Kung nasa Europe ka, o Middle East ka, di ba? O Asia ka, hindi lang ikaw nag-network dyan. What if may bagong join dyan na mas gigil pa sa'yo? Kahit sobrang tagal mo nang may ipatulog-tulog ka. Kada sa probinsya ka, sa Pilipinas. Ang galing mo. Pero may nag-join. Hindi kasing galing mo. Pero mas gigil. Inubos yung connection mo. That's a threat. Doon na ako nag-reflect. Naggamit ko siya. So, pwede natin gawin yan next time. Paano yung i-assess mo yan? Gamit na gamit ko yun. And, yung pangalawang nagawa ko, gamit na gamit ko, yung problem solving essay. Bibigyan ng problema yung teacher ko ng college. Ito problema ng kumpanya. Ito yung problema ng business. O, gawa ka ng solusyon. In one whole paper. O, alamin mo yung problema, gawa ka ng solusyon. Ano mga magandang solusyon? Gawin nyo rin to. Ang ganda. Lahat tayo may problema sa buhay. Tama. Ang tanong, sinulat mo ba kung ano mga possible na solusyon? O nagmumukmuk ka lang? Tama o tama? Tinamaan ang magaling, no? So, sabi ko, may problema sa Palawan. Yung dumalaki ng grupo, dumadami yung problema ko. So, assist na naman ako. O, ito yung problema. O, na-identify ko na yung problema. Ang pinakamahirap, hindi mo na-identify yung problema. Hindi mo sinulat. Kapag ito, mahina sales ko. O, mahina ako mag-recruit. Mahina ako mag-invite. O, lista mo lahat ng problema mo. Mahihain ako. O, ilagay mo yung solusyon. Anong solusyon? Ikaw rin makakasagot. Minsan kasi gusto nyo yung sagot na kukuha mo sa ibang tao. No, if you're a businessman, dapat ang sagot manggaling sa may-ari mismo, hindi sa ibang tao. Tama o tama? Tama o tama? Tama, di ba? Grabe, no? Kasi kayo, umaasa kayo lagi sa amin. Sa mentor, solution. No, you're also owner. Kaya mo ilista, i-assess ang problema mo, ng negosyo mo. Take ownership. Lista mo. Ito problema. Bumaba benta ko. Bumaba income. Dilista mo. Ano ang solusyon? Tapos gawa ka ng at least 3 or 5 or 10 solutions. Tapos pili ka ng top 3. Yun ang gagawin mo. And number 3, ang natutunan ko lang sa AUP, which is an international school, international Christian school, is, dahil tamad ako mag-aral nun, naging sobrang galing ako. Mangopya! alam niya nila pa. Alam niya mga upline ko, ni Ryan. Ang galing namin mangopya! So, sobrang galing namin mangopya. Ang linaw ng mata namin, nangungopya talaga ba eh. Kasi kami nag-aaral eh. Pero yun ang nabitbit ko sa networking. Mas magaling ka mangopya sa upline mo. Mas magaling ka kumopya sa akin. Kung paano ako magsalita, paano ako mag-isip, yung mga training ko, kaya mo rin ibagsak. Yung mga skills ko, kinokopya mo. Yayaman ka talaga! Tama o tama? Ito sa problema ng ibang tao. Ang tagal nyo na ako nakakasama, pero wala ka mindset na kopyahin ako. Kasi hindi magaling kayo siya eh. Hindi ka magkakreate ng sarili mong formula, sarili mong diskarte. Kukopyahin mo muna ako, at kasi you cannot be, parang, everyone creative artist, nagsimula muna as a great copycat. Hindi ka pwede, ito kasi, hindi, kailangan mo talaga marunong ka muna mangopya bago ka magsasarili. Si Pearl, totoo lang, ang ganda ng sistema niya sa community niya. Pero nangungopya lang yan sa akin dati. Yung mga bagsakan namin, kinokopya niya lang. Pero, gusto ko, doon muna kayo, maging master copyer muna kayo. Bago kayo magsarili. Ang tanong ko sa'yo, ilang percent pala nakokopya mo sa akin?
na ang tagal mo nung nakakasama. Mindset, skills, speaking skills, energy, di ba? Di ba? Networking skills, bisa paano makipaghalubilo sa mga stranger? Kopyahin mo yun, have that kind of mindset. Maging ilang percent. Sige, lagay mo ilang percent pala kayo nakukopya mo sa akin bilang Jan San Juan. Di ba? Yan napansin ni Philip eh. Kopyang-kopya tayo ni Pearl. Mas ginalingan pa nga eh. Sabi ng kuya ni Pearl. Pero nagsimula mo na siya, mangopya muna. Huwag ka muna magsasarili. Hanggat nakita ko, nakikita ko sarili ko kaya ano. Yun ang confirmation. Kapag sinabi ko na nakikita ko sarili, kasi ako, kitang-kita ko talaga yung sarili ko kay Pearl. Ang galing talaga, parang girl version ko, pero na-connect niya sa online, na hindi ko pa talaga namasa, pero siya na-connect niya sa online. Yung competitiveness niya, paras kami ng spirit. So, yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Huwag ka muna sumilip sa ibang tao, kopyahin mo muna kung sino lagi mo nakakasama. So, tatlo yan. Ginamit sa sarili ko, pwede mo gamitin sa sarili mo. Okay. Are you learning? Please take you're learning. Sorry, medyo nag-time ako. Ilang minutes na nabagsak ko. Pero gusto nyo pa? Extend ko pa? Tuloy ko pa? Kasi sa first part pa lang tayo. Second part, ito na. Second part na may training. Importance of past learnings. So, lista mo yung mga past learnings mo sa buhay mo. And apply mo yung past learnings ko rin. Do SWOT analysis, problem solving essay, and maging master copyer ka muna. Ito na. Second part of my training. Ano yung approach natin ng 2026? Ito na. Anong approach natin? I was praying kanina sa Lord. Ibigay mo na, 2026. Ano yung approach? 2026 approach natin. Ito na. Based sa mga past learnings natin ng 2025 and sa past experience ko rin as an upline, ito yung gusto ko sa inyo. Unang-una, this will be our approach for everyone. Hindi approach sa ng community. Approach mo rin every single day. Gets nyo? Gusto nyo ba dumami ang downlines nyo? Please type yes kung gusto mo. Gusto mo dumami ang mga downlines mo every week? Laging may bagong downline ka? Every week, laging may bagong leader na sumisibol? Every week ha? Gusto nyo ba every week? Laging may bago. Gusto nyo ba every week? Ito ang approach natin. 2026, every week. Ito napansin ko. Sa Palawan, kaya ang bilis pala namin dumami. Ito yung tinuro ko lang na skill. At yung ginawa, nag-network na ako sa AUP. Bumalik ko sa school namin. Ito yung, dapat magkaroon ka ng massive, warm, welcoming approach. Kahit di ka na magaling mag-closing. If ang tao, for example, pina-attend mo ng Zoom natin, or kahit na home party sa bahay, if they felt welcome, at very warm ang welcome, babalik ka ba? Sample na lang, simbahan na lang. Ito. Ako kasi milig ako mag-church hopping eh. Mapakat anong denomination, uma-attend talaga ako. Totoo. Kasi I want to learn sa iba-ibang approach. And this is something that parang, psychologically speaking, human mind, ito yung, it's how we are wired. Babalik ka sa isang place kapag very warm ang pag-welcome sa'yo. Pero sabi niya, sobrang ganda ng church. Pero pagpasok mo, walang pumapansin sa'yo. Ginajudge ka pa. Babalik ka ba hindi? Babalik ka ba hindi? Babalik ka ba hindi? Hindi. Tama? Kasi first impression, last. At na-realize ko, kaya pala lakas namin sa Palawan. Ang lakas na namin mag-welcome tuwing may bagong member. Hindi parang, oy, bagong member. Okay. Ganon! Kapag may bagong member, celebrate kami. Wow, welcome sa community, ganon. Minsan, yayakapin pa, oy, appear pa ka, oy, ano pala name mo, ganon. Gets nyo? May bagong member sa ibang grupo. Oh, kamusta? Oh, kailan next? Nakating ka din training? Oh, ilan ang payin mo?
Babalik ba yun? Hindi na babalik yun. So this is a formula for massive every week na warm welcoming. Una-una, S. People need to be S. Seen. Sa Zoom, I challenge everyone, ito gagawin na sa Zoom, kasi sa video call nyo. Kahit one-on-one, every people need to be seen. Kailangan para, oy, nakita mo ako? Oy, napansin mo ako? Tama? Di ba? Kasi maraming, di ba, tao na parang may bagong member, hindi ko naman kasi downline, may ko papansinin. No, teamwork tayo dito. Kaya hindi mo kagrupo, dapat maramdaman niya, pinansin mo siya. Binagyan mo siya ng atensyon. Tama o tama? Kasi ang pinapansin mo lang, yung grupo mo lang. No! Kahit cross-side mo, kasi once, kahit brother line mo, pansinin mo. Felt welcome, kasi babalik din yan sa'yo. Kapag may bago kang leader, gano'n rin gagawin sa'yo ng cross-line mo. Tama o tama? Tama? Okay, comment kung if you agree. H. Everyone need to be heard. Heard. Dapat mapasalita mo yan. Kaya napakaganda, di ba, kapag sa may bagong member, tatanungin mo, okay lang malaman background mo? Tapos, anong DPSY mo? Ba't ka nag-join? Di ba? Ano yung goals mo? Kaya tatlong tanongin mo. Ano nga pala background mo? Anong DPSY pa? DPSY, bakit ka nag-join? Tapos, dagdagan tapos, paano mo nagawa ng paraan? And pang-apat, anong goals mo na pwede pagtulungan this year? At kapag sinilare niya sa grupo, parang small group, palakpakan nyo. Because A, everyone needs to be appreciated. Appreciated and celebrated. Kapag na-appreciate, yung parang kinakabahan ka, bila ka nag-share, tapos marami pong malakpak sa'yo. Uy, ang galing mo! Ay, hindi ako magaling. No! That's a breakthrough. If you're always feeling appreciated and celebrated, babalik ka ba? Gaganahan ka ba ulit? Kat sobrang kabang-kaba ka, nagsalita yung una. Pero ito, nagsalita ka, kinonquer mo yung fear mo, pero krinitik ka pa. Bakit ganun lang? Kulang. It will close your heart. Minsan, ang bilis natin mag-correct. Minsan, sa mga simbahan, ganun pa. Hindi naman lahat, pero, di ba? Parang, huwag ka muna mag-correct. Ang kailangan ng tao, appreciated. To be appreciated. To be celebrated. Di mo alam kung anong pinagdaanan niya bago siya nag-open up. Bago siya nagsalita. Tama? Letter R. Nakikita pa ba? Sige, letter R. Ito na. Tuwing may downline ka, ito gagawin mo. New members, kailangan siya to be sick. Maramdaman niya na nakikita siya, pinapansin siya, napapakinggan siya, at di mo i-interrupt. Na-appreciate siya kapag nag-effort siya. R, dapat may ganito nangyayari. Ito yung minsan nakakalimutan natin. Ripening. Ripening. Bibigyan mo ng time. Ito, pwede mo gawin to sa unang pag-join niya. Ang ripening, sasamahan mo siya sa journey niya. Anong ripening? Pinapahinog mo. Ang tanong, after mo mapa-join yung tao, ang taas ng expectation mo, hindi pa nga hinog, hilaw pa. At bawat seed, iba-iba yung time. Ginawa ng Diyos ang mga seed na iba-iba ang timeline ng pagbubunga. Tama o tama? Ba't siya ang bilis niya? Hindi lahat ng halaman at puno para parehas ang timing ng di ba? Ng paghihinog. Kayo, don't ever compare yourself to other people. Iba ang timing ng paghihinog mo. Tama, mali? Kasi bakit kukompare mo? Ang bilis niya, oh. Ang bilis niya, pero di mo alam, baka munggo yun. Ang bilis nga, bilis din nawala. Ikaw, bangga ka, ang tagal niya. Pero kapag namunga ka, ay, unlimited. Kaya, have trust in God. Ang pangalawa, give time sa mga downline mo, huwag ka ma-frustrate. Kasi pinapahinog mo pa. Gusto mong pitasin ka agad. O sige, pinitas mo na. O, hilaw. Nga. So, ako, gusto ko maging hinog kayo. Kaya pakicomment yan.
Ano? Hinihinog ako ng panahon. Please comment. Hinihinog ako ng panahon. Siyempre, ito isipin yung mga downline ni Pearl. Guys, ang tagal yan bago naging MC. Ang tagal yan bago naging top 20. Sila Nikki Bunyag, sila Carmina. Ang tagal. Alam nila Bresi yan, alam nila ano yan. Ang tagal bago naging MC yan sila. Ilang years? It took them more than 5 years. Yung nahinog ng panahon, nagkaroon ng tamang sistema. Boom! Kaya tatras ka lang sa timing ng Diyos. Huwag ka titingin. Ang bilis naman ng bumunga ng kabila. Iba, huwag ka titingin sa bakuran ng iba. Hindi mo alam paano sila minold ng panahon. Wala ka doon sa time na nahihirapan sila. Wala ka yung doon time na gusto na rin nila mag-quit. Pero tumuloy pa rin sila. Don't ever compare yourself to other people because hindi mo nakita yung behind the scenes nila. Tama? Kaya, ganun din gagawin mo. Bibigyan mo ng time mahinog yung mga downline mo. Sasamahan mo. I-mentor mo. Kahit MC na yan. Marami pa rin MC. Kala mo hinog. Hindi pa hinog. Hinihinog pa rin ng panahon. Tama o tama? Diba? Kasi kung hinog ka na, dapat top 50 ka na ng IM Global. Sorry, yun ang term ko. Kung hinog ka na, dapat consistent na sa top 50 ka ng gala night ng company. So always humble yourself. And ano E? Dapat tuwing uma-attend ng mga trainings o nakakausap ka, dapat ito nararamdaman ng bawat isa. Enthusiasm. Ano ba spelling enthusiasm? Ayan, enthusiasm. Yung parang sinasapian, kapag kasama ka ng mga downline, parang silang sinasapi. Yung lubok na sila, yung demotivated sila kasi nakaranas sa rejection. Pero kapag kausap ka, kasama ang community natin, para sila sinasapian, grabe! Iba na naman ang nararamdaman ko offline. Iba na naman yung hinahawaan mo ako. Dapat ganun. Gets niya? Ganun yung nabivisualize yung network mo. Dapat may culture na laging nakikita ang mga new members mo. Kahit hindi pa member, dapat nakikita sila. Napapakinggan, na-appreciate, pinapalakpakan, sineselebrate. Kapag nag-join na, pinapahinog natin ng panahon. Pero may mga ibang tao kasi, ba't ang bilis mahinog ng iba nito? Hindi mo alam, baka ang tagal na siyang hinihinog ng panahon. Tama, mali? Kasi may mga ibang tao talaga, na-develop nila yung speaking skills nila sa ibang bagay. Tama? Kaya pagpasok sa kinonvert na lang yung ibang skills. Kaya putok ka agad. Ikaw, ngayon pala din-develop yung skills mo sa business. Di ba? And enthusiasm. Na kapag ikaw, lumiliyab ka. Kaya yung word na enthusiasm, di ba? Basta yung in-explain yan, di ba, na para kang, yung sinasapian ng Diyos. Oh. Basta search yung ibig sabihin ng enthusiasm. It's a Greek word na parang, in short, para kang God is in you. Oo. Parang umaapoy ka. Oh. Parang hindi ka tinatabla ng bala. Ganon. Diba? Ganon. Enthos. Oh, God within you. Tama. May enthusiasm ka, hindi ka mabigat kasama. Masarap ka kasama. Pagpasok mo pa lang kagad sa kwarto ng mga negative, lumiliwanag yung paligid, tumatawa kagad sila sa vibes mo. Di ba? Lumiliwanag, ganun dapat. Hindi pagpasok, ito na naman, si negative. Ito na naman, sa maraming problema, daming hugot sa buhay. Hindi dapat ganun. Dapat pagpasok mo sa kwarto, madilim, bigla lumiliwanag, lumalayas ang demonyo. Tama. Ganun dapat, hindi parang tuwang-tuwa yung, ito na, away na naman. Hindi ganun. And kapag mapansin mo ang formula natin, to have a warm welcome, SHARE. Continuous sharing. Continuous. Share the good news. Share. Kung ano makakatulong sa kanila. Share lang ang dumating yung point. Automatic na siya. Ngayon, conscious ka pa. Mag-share kasi kinakabahan ka. Kapag dumating po natural ka na, wala na. Parang vitamins mo na mag-share. Hindi ka na conscious. Gusto ko dumating ka sa point, automatic ka na nagsishare. Kaya mo na katabi mo sa sa Grab.
Alam mo na yung mga tamang words. Paano? Pero darating ka dun. Darating ka sa ganung point. Okay? Okay? Oh, natutunan ba? And last part. Oh, yung timer ko nagana na. Last few minutes na ako. Oh. Ito na. Number 3 is let's add some motivation. Siyempre, minsan din nila lagi motivated ka. Saan mo hugutin yung motivation mo? Even top earners, even CEOs, even si Doc Ed may pinanghugutan ng motivation yan. Tama? Anong motivation? Unang-una. What's your motivation for 2026? O, ano yung goal mo? Ito, anong goal mo? Kat 3 goals lang. Ilista mo after this. Anong goal mo sa 3 aspects of life mo ngayon? Sa spiritual mo, spiritual life mo. Yung kay God, ano yung commitment mo kay God? Ano yung pwede mo ibigay sa Kanya? Pangalawa, financial. Siyempre, kailangan pakainin mo yung anak mo. Pakainin mo yung pamilya mo. Tama? Pangatlo, health. Ito mo yung top 3. O, naka-Diyos ka nga. May pera ka naman. O, may taning ka naman sa buhay kasi may cancer ka. Di ba? Balanse. Kaya yung mga totoong mayayaman talaga, ganyan lang mga kung may top 3, spiritual life nila. Financial, health. So yan, anong goal mo? Rate yourself. Okay. Spiritually, saan ka ngayon? 1 to 10. O, paki-comment. 1 to 10, ilan ka? 1 to 10, ilan ka? Be honest. O, please type. Spiritual, 1 to 10. Financial, 1 to 10, ilan ka ngayon? Health-wise, nag-exercise ka ba? Kumakain ka ba ng tama? Nagtitake ka ba ng supplement? Di ba? Mentally, physically, healthy ka ba? 1 to 10, ilan ka dito? Please type. Be honest. Kunyari, spiritually, sabi mo, 5 ako. Financially, 3 ako. Health, mas mababa, 3 din. 3 or 2. Assess yan. Tama, 3 numbers. Sagay mo. Yan. Sige, lahat kayo bigyan ng chance. Please type na numbers. 3 numbers. Out of 10. Ilan ka sa spiritual mo? Ilan ka sa financial mo? Ilan ka sa health mo? Rate it from 1 to 10. Sige. Bago tayo mag-move sa ano. 4. Nice to be, thank you sa being honest. Tatlong numbers na. Tama yung ginagawa ng iba. O yan. Pagsabay-sabay mo na. First number, yung spiritual. Pangalawa, yung financial. Pangatlo, yung health. Saan ka dyan? Tatlo. Sige. Rate mo sarili mo. Tatlong numbers. Yan. Nice. Sabi ni Jaime, 4, 3, 6. Suset. 8, 3, 9. Nice. Si Fruitful Moses, 8, 5, 8. Nice. Yan. Sige. Kita nyo, iba-iba yung journey natin. Kaya hindi mo pwede talaga compare sarili mo sa iba. Tama? Sige, comment nyo lahat. Di tayo mo mag-move muna. Hindi lahat nagko-comment. We are 32 ngayon dito. Sige. I'm waiting for 31 people to comment. Ang hindi tayo mag-move, sige, patigasan tayo. Comment lahat. Participate tayo. Nice. Thank you for participating. Yan. Sige. Dito may ma-realize ka na kagad. Tapos, anong goal mo? From 2025, yan ang anong goal mo by, di ba? 2026. From number 3, ilan ang goal mo? Sige, hatawin ko hanggang 8. Yung financial ko, 2. Go-goal ko talaga, mag 8 or 9 ako next year. Talaga, financially free talaga. Di ba? Di ba? And right now, sige, ilagay mo. Right now, ilagay mo yung second set of numbers. Anong goal mo? Next year. Pwede mo, 888. Parang sale lang. 777. Sige, ngayon, i-type mo naman ano yung next goal mo. Yung numbers naman ng goal mo. Ayan. Spiritual 10. Yan ang gusto ko. 10 talaga. Hindi pwede buo talaga kay God. Ganda yan. Spiritual. Financial, 8, 9. Pero kung mayroon namang 10, 10, 10, yun sakto, kaka-comment lang. Yun ang gusto ko. Diba? Ask and you will receive. Why not? Ang hiniling mo, 10, 10, 10. Diba? Kung sa exchange gift, ito inabasa ng Diyos. Nang nagbibigay siya ng regalo. Bibigay niya kasi hiniling mo eh.
Di ba? O, sige. Kung 10-10-10, di maganda. O. Wag lang 11-11-11. Hanggang 10 lang nga eh. Follow instruction. Tama? Okay. So, then, before I end, ito na. This will, ito yung tutulong sa'yo para sa 2026 eh. Grabe pala yung i-workout ko sa sarili ko, sa spiritual, financial, pati health. Tatlo dapat balance yan. And ito na. Ano ang tutulong sa'yo to keep focus? Ano ang tutulong sa'yo para hindi ka ma-distract? Kasi lahat tayo may distraction. Tama, mali? Tama? Ang ganda na pakinggan ko na sa isang preaching. Ang ganda. If you will, alam mo daw kapag magbibuild ka ng puzzle daw. Alam mo yung puzzle, may mga puzzle na ano. Ang tawag doon. Tama, puzzle, di ba yun? Yung picture, tapos bubuuin mo, di ba? Tama? Bubuuin mo yung picture. Alam niyo na ba yun? Alam niyo ba yun? Sino nasubukan na mag-build ka ng image na may mga puzzle? Bakit, ano? Ako. Comment ka ako kung nakaano ka doon. Oh. Para aware tayo. The best way daw pala to finish a puzzle is, di ba isip natin, simulan natin sa gitna? Hindi. Simulan mo daw sa gilid. Oo nga, no? Ibig sabihin, in short, that's how life is. Start with an end in mind. Kasi di ba ang gilid, di ba, ginagawa lang kapag tapos na. Ang puzzle para mabuo, sisimulan mo sa gilid. Oo nga, no? Kasi kung sisimulan mo sa gitna, parang hirap nga, di mo matansya. Pero kung sa gilid mo siya, sisimulan. Yung square yan, oo nga, no? Simulan ko sa gilid. Tapos, connect the dots na lang. Parang, di ba, minsan nagbabasa ka ng Bible. Kaya maganda daw, simulan mo doon sa Revelation para alam mo na kagad yung dulo. Di ba? Parang ganun. Di ba, ang galing mo nga, no? Kasi, for example, paano natin ma-reflect sa buhay natin? How do you want to spend your life before you end it? Kasi, don't want to be dramatic, pero lahat tayo mamamatay sa mundong ibabaw. Tama po ba? Lilipas din tayo dito. Tama po ba? Sino tingin niya dito, hindi siya mamamatay dito, mag-immortal siya, o vampire siya dito? Mayroon ba dito? Lahat tayo. So, parang kung isipin natin, ang lagi kong tinatanong sa sarili ko, so Lord, ano yung gusto mong, parang ano yung gusto mong gawin ko before ako mawala sa mundo? At how what I'm doing right now is connected para ma-achieve ko to, yung bagay na pinapagawa mo sa akin sa dulo. So ako meron akong personal, sa akin muna to kasi ayoko muna maudlot. Pero meron akong picture in my mind how things that I want to achieve before I end my life. Kasi may legacy, ganyan. And I really see talaga itong networking talaga, yung ginagawa natin is a divine purpose connected to sa purpose natin. Do you agree po ba? Na itong ginagawa natin ngayon is connected sa divine purpose natin. So iba-iba tayong paniniwala pero pinagsama di ba tayo? Tapos tumutulong tayo sa kapwa, di ba? Sa financial. Parang ito nang malupit nga dito, nag-grow tayo bawat isa. And mas malaki pa yung plano ng Diyos sa atin. So yun. So ang point ko dito, ask yourself, ano yung kasi may mga ibang tao, bago mamatay, gusto daw nila magpatayo ng hospital. Grabe, hospital. Gusto daw nila magpatayo ng bahay ampunan para legacy nila kahit mawala na sila. 'Di ba? Nakapangalan sa kanila. Hindi mo magagawa yung wala kang pera. Tama o tama? 'Di ba? And it's written in the parable of the talents. Na gusto ng Diyos kung anong binigay sa'yong talento and even resources, dapat palaguin mo para matulungan mo rin yung mga tao na walang-wala. Pero paano ka makatulong sa ibang tao na walang-wala kung ikaw pa yung taong walang-wala ngayon? Tama, mali. 'Di ba? Kaya connected talaga itong networking natin eh. Tama? Ako nakita ko, what if pumutok ka sa
isang left mo, isang bansa, isang side mo, right, Africa. Wala na. 48,000 ka na per day. Anong gagawin mo sa 48,000 per day? Paano kung naulit mo pa 3 beses? Compute mo ay magkano? 48,000 per day times 3. 150,000 per day. Anong gagawin sa 150,000 per day? Diba? Sobrang blessing na yun. At gusto ko rin sabihin sa inyo, di ba? Before, ang blessing po lagi yung isip para siyang ulan. Ang blessing siyang ulan. May mga ibang tao, dahil mali ang mindset nila, kapag umuulan, di ba, nagreklamo, basa ako sa ulan. Nabasa ako sa ulan, pumunta ako sa trabaho, nabasa ako. Pero hindi mo alam, ang ulan ay napakalaking blessing sa ibang tao. Kanino? Sa mga magsasaka. Na silang dahilan kung bakit nakakakain ka araw-araw. Tama o tama? Ikaw nagreklamo ka. Kasi umuulan, nabasa ka. What if hindi umulan? Hindi umulan sa mga magsasaka. Anong kakainin mo? So everything happens for a reason. And pangit din kapag umulan ng sobra ng blessing. Tapos hindi sinasalo mo lahat, inaangkin mo, parang mag sobrang ulan, sinalo mo lahat, anong mangyayari? Baha. Kaya kailangan ng flood control. Tama, mali? Dito, seryoso, I'm not joking. Hindi rin man ganun sobrang daming blessing sa buhay mo, tapos hindi lumalabas. Kaya kailangan talaga ng flood control. Kailangan kapag bumubuo sa sobrang daming blessing sa buhay mo, dapat umaagos din sa iba. Hindi yung kapag umagos sa sobrang daming blessing sa buhay mo, akin lahat. No. So, ganun ko nakikita ang life, ang blessing. Kaya, bago ka bigyan ng umaapaw na ulan ng biyaya, ready ka ba yung puso mo? Hindi siya magbabago at magiging giver ka pa rin. Tutulong ka pa rin sa kapwa. O baka mag-iba na ang ugali mo. Maging matapobre ka na. Baka lalo kang yayabang. Di ba? So, dapat let it flow. So, yun. So, it is biblical. Tama, nalunod sa luho. Totoo. Eksaktong term. Nalunod sa bisyo. Kasi nga hindi lumalabas. Puro sa kanya lang lahat. And I've seen so many people close to mine na dumaan sa ganun. Sobrang yaman talaga. Pero nalunod. Kasi hindi, yung blessing na pumasok, hindi niya sinishare sa iba. Okay? And yon ang gusto ko lang tumalak sa inyo. 3% kan training. And before we end, kaya sinare ko to sa inyo. Kaya kung anong natutunan nyo sa akin, I want you all, please take note of this. Hindi ko na masusulat to. Immerse in daily action. Kung anong tinuro ko sa inyo, tinuro ng mga leaders kanina, mga MCs. Immerse in daily action. Immerse mo. Convert it to experience. Convert mo siya sa experience. Para maging siya? Past learnings. Gets niyo? At yung past learnings mo, magiging credible siya to share kapag nagkaroon ka ng prutas. Nagkaroon ka ng result. Execute mo ito yung matutunan mo sa akin ngayon, sa mga leaders. Assess ka ngayong gabi. Execute mo na for 365 days. At naging MC ka. Maniwala ka sa akin, sobrang credible ng buhay mo. So, bawat sasabihin mo sa akin, papakinggan kita sa year-end training. Papakinggan kita gusto. Papakinggan kita. Hindi ka magaling papakinggan kita. Diba? Papakinggan kita. So, para maging credible, anong goal mo? Dapat i-promise sa sarili mo, maging Millionaires Club ka ng 2026. Claim it! Paki-comment, I will be a Millionaires Club member. Comment mo dyan, magiging Millionaires Club member ako sa 2026. Claim mo yan.
Hindi mo kaya, pero mangyayari sa tulong ng Diyos. Umaksyon ka lang araw-araw. Tama, MC, this 2026. Yun lang. Yun lang. Convert mo lahat to into action. At kapag naging MC ka, maging past learning siya, at ituturo mo yan, ipapasa mo sa ibang tao. Okay? So yun guys. So my topic is, that's the importance of past learnings that you will pass also to other people in the next coming generation.